Oh, andyan ka pala? May tanong ako sa'yo. Kapag narinig mo ang salitang cancer, anong pumapasok sa isip mo? Interview time. Worried ko kay cancer. Pag dili siya na-treat, it can cause death. Adlo ko kay kung gusto magka-cancer, simba ko lang. Nangi matanggal ko yung mga buhok ya. Ay, kanang matanggal ang buhok. Yes, ya. Baras ako, nga to lang ya. Sa inyo naman, sir? Tulad lang po ng sinabi niya, sir. Sa iyo, sir? Ano, kayong daggan siya kaning types nga cancer. Lambuha kaning breast cancer. Oo, totoo. Madalas, ang unang dating ng cancer ay takot. Para bang wala ka nang magagawa. Pero ang tanong, talaga bang wala tayong magagawa? Fact check! Ang totoo, pwedeng maiwasan ang cancer. Ayon sa World Health Organization, tinatayang 30 to 50% ng cancer cases ay preventable dahil sa tamang lifestyle at pag-iwas sa risk factors tulad ng paninigarilyo, alak, unhealthy diet at kakulangan ng physical activity. Interview time. Para sa inyo sa tingin ninyo, may iwasan ba ang cancer kung iiwasan natin ang pagsisigarilyo o paninigarilyo po? Oo, isa na siya nga magkakuan para maiwasan nyo na itong cancer. Ito, manigarilyo. Magandang hapon, ma'am. Para po sa inyo, ma'am, may iwasan po ba ang cancer kapag iniiwasan ng paninigarilyo? Opo, kasi ang cancer for me ay associated siya sa lifestyle. So, isa na doon ang paninigarilyo and sa mga junk foods and stressors. So, I think if maiwasan ang pagsigarilyo, then more chance na maging healthy tayo. Okay po, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Fact check. Ang totoo, ang paninigarilyo ang pinakamalaking maiwasan na risk factor para sa cancer sa buong mundo. Sa katunayan, halos 20% ng lahat ng cancer cases ay dulot ng paninigarilyo at humigit kumulang 30% ng cancer deaths ay dahil dito. Pati yung tinatawag na second-hand smoke o usok na lalalanghap ng hindi naninigarilyo, nakakamatay rin. Tinatayang 1.2 milyong tao kada taon ang namatay dahil dito. Kaya kung gusto mong bawasan ang chance sa cancer, isa sa pinaka-epektibong gawin, itigil ang paninigarilyo at iwasan ang second-hand smoke. Interview time. Sir, magandang hapon. Kung malinaw para sa inyo na ang paninigarilyo ay nakakapinsala sa cancer, paano naman po ang alak, sir? So, ang alak, makasira ng sarili kung hindi mo iiwas. Kasi yung katawan natin, mag-inom tayo, hindi tayo magkain, yun ang causes ng cancer. Dawat sa kwan, lawas. Kuan ko na siya kay madawat man imong atay na kuan og cancer. Fact check! Ang totoo, walang ligtas sa pag-inom ng alak pagdating sa cancer. Ayon sa World Health Organization, kahit hindi tinatawag na moderate drinking ay pwedeng magpataas ng risk ng breast, liver, colon at iba pang cancer. Oops! Kung gusto mo talaga mag-celebrate ng safe, piliin ng tubig o buko juice na lang, good for the health at iwas cancer pa. Interview time. Pasan po ba ang cancer kapag healthy ang diet mo? Nasa healthy diet siya. Depende. For me lang, hindi siya. Ayon sa WHO at American Cancer Society, healthy diet can lower the risk of certain cancers, pero hindi ito 100% guaranteed. So tama, malaking tulong ang healthy diet, pero dapat kasama ang exercise, vaccines, and screening para sa full cancer prevention package. Wow! Uy, ang challenging ng exercise na yan Siyempre, para iwas cancer at healthy living. Totoo ba? Exercise pang iwas cancer? Fact check! Regular exercise lowers the risk of cancers like breast, colon, and uterine cancers. Kahit 30 minutes plus activity a day, okay na yun. Kaya laban lang, mas mabigat ang sakit kaysa sa exercise. Tama! Prevention starts with movement. Wow! Interview time. Para sa inyo po, ma'am, sa tingin nyo nakakaiwas ng cancer ang pagbabakuna? For me, no. Kasi, like, sa totoo lang, I don't have any idea kung ano yung vaccine na ganyan good. Kasi hindi man ako sa medicine na field or something. Alam natin na ang pag-exercise ay nakakatulong sa pag-iwas ng cancer. Ngunit hindi lamang lifestyle ang kailangan. Mayroon pang isang paraan para makaiwas ng cancer at madalas nating nakakalimutan. Gusto ko, sir, ha? Okay po. Ow!
Yun ay ang pagbabakuna. Fact check. Ang totoo, may mga bakuna na talagang nakakapagpababa ng risk ng cancer. Halimbawa, HPV vaccine. Nakakaiwas ito sa cervical, anal at iba pang mga HPV-related cancers. Pangalawa, hepatitis B vaccine. Nakakaiwas ito sa liver cancer. Ayon sa World Health Organization, vaccination laban sa HPV at hepatitis B ay isa sa mga pinaka-epektibong preventive measures laban sa cancer. Gusto ko ha? Sige po. Interview time. Para po sa inyo, sir, kinakailangan pa rin ng cancer screening kahit wala naman kayong sintomas? Kailangan po. Bakit po, sir? Para malaman natin kung meron na. Kasi para maiwasan po natin, sir, no? Ayon sa WHO, DOH at American Cancer Society, ang secondary prevention ay mahalaga para ma-detect ang cancer sa early stage. Mas mataas ang chance na magamot at mas mababa ang gastos. Halimbawa, breast cancer, mammogram every 2 years simula edad 50 o mas maaga kung high risk. Cervical cancer, pap smear o HPV test every 3 to 5 years simula edad 21. Colorectal cancer, screening simula edad 45. So tama, screening saves lives. Hindi lamang ito para sa may sakit, kundi para maiwasan ang advanced cancer. Nasa ating araw-araw na desisyon ang kalusugan. Sama-sama tayong kikilos para maiwasan ang sakit at mapangalagaan ang kinabukasan. Tandaan, ang cancer ay maiiwasan kung may sapat kang kaalaman.